Legislative Chairman, former DA Secretary Leonardo Montemayor. Sir Montemayor, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Naka-live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558, sir. Chairman. Good morning, Arjo. And magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ano po inyong salubin dito po sa balak ng DA na extend itong ban on rice imports until the end of the year dahil ito pong farm gate prices of palay or unmilled rice patuloy pong bumababa? Well, welcome sa amin yan, Arjo, bagamat hindi sapat. Welcome dahil hindi rin talaga advisable na sa panahon ng anihan, sinasabayan mo ng importasyon po ng murang bigas mula sa ibang bansa. Imbis na natutulungan natin ang farmers natin na masyadong nahirapan ngayon sa napakababang presyo ng palay nila, lalo natin silang sasaktan. It will allow importation na sasabay po sa harvest. So, welcome po sa amin yung plano ni Secretary Laurel na ituloy yung import ban sa bigas hanggang katapusan po ng taon. But as I said kanina din, Arjo, it's not enough kasi bagamat may import ban na umiiral ngayon, bagsak pa rin ang presyo ng palay. Indicating talaga na hindi sapat yung import ban upang mapaganda ang presyo ng palay. So ang proposal namin, in fact, nagsampa lang po kami ng petition kahapon sa DA Secretary's Office na dagdagan po yung taripa o buwis sa imported rice para ma-discourage po yung additional na pagpasok ng bigas. Pag ito'y mailift na? Yes, especially once it is lifted. Ito'y provisional safeguard duties sa rice imports. Yes. At saka may kapangyarihan po ang kalim ng agrikultura sa ilalim po ng ating batas, yung tinatawag na Safeguard Measures Act. Na yan po ay nagkabisa noong year 2000 pa, na magtataw po siya ng pansamantalang additional na buwis o taripa sa imported rice. At the same time, pwede rin siya magtataw, again, temporarily, ng ban on imports. So, madaling magawa yan kasi sa ilalim ng batas sa Arjo, ay kailangan makakumilos ang DA Secretary within 30 days po mula sa pagsampa namin ng aming petisyon. So, dapat between now at saka 30 days from yesterday, the secretaries can already impose additional tariff rates on rice imports. At the same time, pwede po niyang pa-extend yung import ban. Hindi na po kailangan presidente pang gagalaw dyan. Opo. Gagana ba ito? Will this work out? Itong scheme na ito, kung yung presyo po sa merkado ng palay ay patuloy hong bumababa dahil po sa mga cheap imports na ito. Opo. Ito ba yung magbabackfire sa ating mga magsasaka kapag ang traders nakapag-decide na huminto ng bumili ng mga palay in order to avoid the penalties for not complying with the mandated minimum price? Ibang issue naman, George, yung pinaplano rin ng DA at saka ng ating Pangulo na magtakda po, ang tawag po nila dyan, floor price or minimum buying price. Ang ibig sabihin kasi ng floor price, ito po yung presyo at which bumibili po ng para yung ating mga trader. Pag nagpataw po o nagtakda ang ating gobyerno ng floor price of floor buying price, ibig sabihin kung ako isang trader, hindi ako pwedeng bumili ng palay at lower than that floor price. So, like say, sabihin ng gobyerno, dapat floor price 14 pesos per kilo. Pagka ako'y trader, namili ako ng less than 14, magkakaroon po ako ng mga parusa. So, ngunit yan, George, kwanta yan. Pinapanalo pa lang yan If ever, magkaroon po ng kautusan na susundin dapat yung floor price. Next year pa siguro yan, feasible Kasi may preparasyon dapat gawin ng gobyerno bago po nilang umpisan yan. Yung Agriculture Department naman ay meron ding balak through dito po sa
balak na mag-issue ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., chairman ng Executive Order for Emergency Government Procurement of Palay. Ano po yung masasabi niyo po dyan? Well, good luck, George, kasi ang problema ngayon ng gobyerno natin, lalo na ang National Food Authority, punong-puno pa rin yung bodega nila ng stocks ng either palay o ng bigas. So kahit na utusan mo sila na mamili, saan nila iimbakin yung nabili po nilang palay. So dapat isiguro ng gobyerno na pagka may utos na konta, dagdagan po yung konto, pamimili nila ng palay, meron po sapat na espasyo sa mga bodega. So yun po. Okay, sige. So nakikita niyo itong ban na ito should be complemented by reversion ng import tariff to how many percent? 35%? At least 35% dapat ang total tariff. Oo. Para magbigay ng leeway, no? Kasi ang titignan dapat ang dito, at what tariff increase will the importers be discouraged from importing more rice? So it can be more than 35%, Arjo. Depende po sa pagsusuri po ng DA. Okay. Alright, maraming salamat po, Chairman Leonardo Montemayor, Federation of Free Farmers Cooperative Chairman and former DA Secretary. Good morning po. Good morning, Arjo. Thank you very much also. Good morning. Thank you.